bodega. Oras na madisgrasya ang isang seafarers. Ang isang marino na dulas, nahulog sa bodega, pumasok sa ballast tank, naglinis ng sludge tank. Tatanungin pa ba tayo kung related daw ba ang pagkadisgrasya ng isang seafarers? Sa tingin ba natin ano bang klaseng batas na iniimplementa ng DMW? Ibig sabihin, makikita natin sa loob ng Magna Carta, dito papasok ang execution ban. Ito, tandaan natin, alam natin, busy tayo sa training ngayon. Busy tayo sa pag-a-apply. Dahil sa kasalukuyang kalagayan natin, hirap ang sakaya ng mga seafarers dahil sa age limit. Huwag nating itatanggi ito. Alam ng bawat seafarers ito. Huwag nating baliwalain ito. Dahil sa oras na ikaw, seafarers, madisgrasya, mapilayan, sobrang stroke, sobrang stress dahil stroke. Ang tanong ng DMW, naparalisa ka, tatanungin ka pa, may relasyon ba ang pagkasakit mo? May relasyon ba ang pagkadisgrasya mo sa iyong trabaho? Papasok na tayo. Ang pinakamalupit ng Magna Carta, Section 59. Ano ito? Ito ang tinatawag na execution ban. Ano ibig sabihin ng execution ban? Ito, tandaan natin. Oras. Pinauwi ka. Ano ibig sabihin nun? Breach of contract. Na-stroke ka, na-disgrasya ka, napilayan ka sa kubyerta ka man o sa makina. Alam natin ang disgrasya. Gusto natin iwasan. Sinong gustong madisgrasya? Ayaw natin. Sa kanila na yung 10 million, 5 million. Ang mahalaga sa atin ang ating pamilya. Dahil sa execution ban, under ng Magna Carta Section 59, oras na ikaw ay madisgrasya, paralisado, nagte-therapy at nagsampa ka ng kaso sa NLRC, National Labor Relations Commission. Doon tayo nagsasampa ng kaso. Noon, pagkapanalo ng isang seafarers, nakukuha niya kaagad ang kanyang claim. At ito ibinibigay ng principal. Dahil sa execution ban, ang isang seafarers na nagsampa ng kaso at nanalo, ikaw pa, tayo pa mismo ang maglalagay ng ban. Hindi natin totally makukuha ang perang pinalunan mo kung ikaw ay total disability na, bedridden na ang isang seafarers, pag na-disgrasya ka, hindi na makakakita, putol na ang isang paa, putol na ang isang kamay, halos hindi na mabuhay ang kanyang pamilya. yan ang pangit sa Ikaw ay magbaban. Ito, tandaan natin, Section 59. Tayong mga seafarers, dahil magbaban tayo, dahil mag-aapila pa ang principal at chief's order. Ano ang kapasidad ng isang maliit na seaman? Kung ikaw ay wiper, kung meron pa man ngayon, dahil sa panahon ko may wiper, alam ko tinanggal na, alam ko OSAB, oiler, sa MERS, merong GP, General Purpose, siguro ngayon meron pa rin. Pero ito tandaan natin, kung ikaw ay isang ordinaryong seaman, kahit hanggang kay kapitan, kay chief engineer, ano ang mangyayari sa atin?
magbaban tayo dahil mag-aapila pa ang principal. Ang tanong, ilang taon ang proseso ng legal battle? Sa NLRC, umaabot ng 3 taon. Swerte mo na kung 1 taon lang matapos ang kaso mo at makiklaim mo. Oo. Ngayon, dahil sa execution ban, hindi mo totally makukuha ang pera mo. Nakapondo ang pera mo. Tayong maliliit na seafarer, bilyon ang kinikita ng mga ships owner, alam natin yan.